So, the players complete. How's the day to the both of you? Sabi ng isang boses na sinabayan ng halakhak. Nagmumula ito sa isang monitor na hindi nila makita. Galit na galit si Mr. Baygon. Sino ka? Hayop ka? Bakit andito kami? Pakawalan mo kami. Sigaw niya sa nagsasalita, ngunit muli itong humalakhak, nawari iniinsulto siya. Easy, easy. Maglalaro lang naman tayo, okay? Isa pa, paniguradong masasagot ninyo ang mga katanungan dahil base lang naman ito sa inyong buhay. Sabi ng boses, napaiyak ang babae dahil pakiramdam niya ay papatayin sila. Anong laro? Lumabas ka, hayop ka. Huwag kang magtago, duwag. Sagot ni Mr. Baygon, galit na tugon ng matanda. Okay, bibigyan ko kayo ng sample kung ayaw niyo akong pagbigyan. Dahil sa pagmamatigas ni Mr. Baygon ay otomatik na nabuksan ang pintuan. Nabigla ang dalawa dahil sobrang dilim pala ng labas. Hindi nila alam kung lalabas sila o hindi. Gayong wala silang dalang flashlight o kung anuman na pwede nilang gamitin pang ilaw. Han, tingnan mo! May 4 na matang nagliliwanag, palapit sa atin. Hintakot na sigaw ng babae. Di nagtagal ay umangil ang mga ito na animoy halimaw na gutom bago tumahol. 2 uri ng aso ang tumambad sa kanila. Isang German Shepherd at isang Pitbull na may maiitim na itsura. Napasigaw ang dalawa. Napaatras sila sa kadali-daling tumakbo sa likod. Nang malapit na sila sa pader, ay natapilok si Samantha dahil sa kanyang suot na heels at saktong tumama sa isang dumi ng tao na halatang presko pa. Hindi naman maabot ng 2 aso ang dalawa dahil nakakadena pala ito. May limitasyon ang distansya nila sa 2. Humagalpak sa tawa si Antonia, Georgia at Patricia sa nangyari sa babae. Napailing naman si Irish sa katangahan ni Samantha. Pati ang mga lalaking sina Luis, Frank at Taylor ay di maiwasang matawa. They can say that too at scream dahil may nakakabit na hidden camera sa lahat ng sulok ng lugar na iyon. Kung kaya, nakikita nila ang bawat anggulo ng dalawa. Si Taylor ang nagsasalita na iniba lang ang boses. Ang naturang lugar mismo ay naka-live sa dark website, kaya kita rin ang iba't ibang mayayaman sa buong bansa na nakaka-access sa ganitong uri ng site. Ang nangyayari sa 2. Napakatanga naman niya. Ewan ko lang kung kakayanin niya ang unang level ng kanilang laro. Baling ni Irish kay Frank na nooy katabi niya. Don't worry, Han. Hindi gugustuhin ni Samantha na hindi mabuhay. Magtatagumpay siya hanggang huling laro. 3 lang naman yun. Ani ni Frank na hinaplos pa ang kamay ng nobya. Samantala, mas lalong sumigaw si Samantha nang iahon ang mukha mula sa ibak na kinasubsuban niya. Ngunit muli itong napatayo at napatakbo kay Mr. Baygon nang muling bumalik sa realidad dahil sa pagkarinig sa 2 aso. Sam, please, huwag kang dumikit sa akin. Pandidiring sabi ni Mr. Baygon. Akma kasi itong yayakapin ng babae. Umiiwas si Mr. Baygon na nooy kasalukuyang nakatakip ang braso sa kanyang ilong dahil sa sobrang baho ng babae. Ano? Gusto niyo bang sumali sa imbitasyon ko? Oh, maaga kayong magpapalapa sa mga alaga ko. Di pa naman yan sila nakapag-breakfast. Karne ng tao kasi ang kinakain nila. High quality, di ba? Pang-uuyam pa ng boses. Oo na, oo na. Tatanggapin namin ang hamon mo. Napipilitang sabi ng matanda. Tumango naman si Samantha habang humahagulhol. Ayaw pa niyang mamatay. Okay, good. Kala ko, makakakain pa naman ang alaga ko ng preskong laman. So, 3 lang naman ang laro natin na sobrang dali. Sa sobrang dali ay mukhang hindi niyo na kinakailangan pang mag-isip ng isasagot. Malalaman niyo yon pagkalabas sa maaliwalas na lugar na to. Wika ng boses na sinabayan ulit ng halakhak. Hinila na ang kadenang nakakabit sa leeg ng 2 malalaking aso. Nang maglaho sa kanilang paningin iyon, ay doon pa lang sila nakahinga ng maluwag. But not Samantha. Pinunasan niya ang mukha niya gamit ang kanyang damit. Please enter the room. Sabi ng isang boses.
May nausog sa pader at nabuksan iyon. Nagdadalawang isip man, ngunit kailangan nilang sundin ang sinasabi ng lalaki. Sa kanilang pagpasok ay nagsisigaw ulit si Samantha dahil sa nakita. Kanina pa sigaw ng sigaw. Naiinis na sabi ni Antonia, "Huwag kang mag-alala, mas maganda ka sa kanya." Puri ni Georgia kay Antonia, "Ah, talaga sis? Kaya love na love kita eh." Kilig na saad ng bakla. "Oo, kasi may dumi siya sa kanyang mukha. Kaya sa ngayon, ikaw muna ang maganda." Tumawa naman ang dalawang babae dahil sa inaasta ng dalawa. Napairap naman si Antonia sa kaibigan. "Will you please stop freaking out?" Galit na saad ng matanda. Kanina pa kasi ito iritang-irita sa babae. Sino ba naman ang hindi mapapatili? May 4 na bangkay dito at halatang bago pa ang mga ito. Durog pa pati bungo na tila nayupi. Nanginginig niyang sagot. May 4 na bangkay kasi sa gitna na brutal ang pagkakamatay. Durog ang katawan na para bang naipit ang kanilang katawan sa isang makipot na yungib. Hindi makilala ang mga mukha nito. Ang bungo ay parang papel ang itsura. Nagkalat ang utak pati ang mga laman nito. Biglang bumukas ang screen na lumabas sa pader at nakita doon ang lalaking nakamaskara ng unggoy. Welcome to the room of Sing Along the Truth. Dito, kahit sintonado ka, ay kailangan mong kumanta. At ang tono ay galing sa 90s song, kaya hindi kayo mahihirapan. Hindi na natapos sabihin ng lalaking nakamaskara ng unggoy dahil pinutol kaagad ito ni Samantha. "Wait, sabi mo, mga tanong lang ang sasagutin namin? Eh bakit pakakantahin mo kami? Ano to? Karaokehan?" Naiinis niyang reklamo. "Exactly, Mrs. Samantha Oy. Magkakaraoke tayo, sasagutin niyo ang tanong at ang sagot ninyo ang magiging title ng mismong kanta ninyo." Nangunot ang noo ng dalawa kasi mukhang marami ang ipapagawa sa kanila. Tapos kami na ang magbibigay ng tono sa inyo. Gagawa kayo ng sariling liriko at ang liriko mismo ay gagawin nyo mismo mula sa paliwanag ninyo kung paano ninyo nagawa ang title mismo ng inyong kanta. Aba, kalabisan naman yan. Sigaw ni Mr. Baygon na namamawis na sa galit at init ng lugar. Ang dami-dami na nang ipinagagawa mo sa amin. Segunda ni Samantha, "Marami lang akong sinasabi, pero hindi naman marami ang ipapagawa sa inyo. Ayaw nyo yun? Kaya nga laro, kasi creative ang pagpapataka sa inyo." Humalakhak ang nakamas ng unggoy bago muling magsalita. "Pag hindi nyo nagawa ang sinasabi ko, ano? Ano ang mangyayari? Ipapakain mo kami sa mga aso mo?" Sumbat muli ni Samantha. "Nakakain ng mga alaga ko. Hindi kanya gusto kasi madumi ka daw at mabaho." Pang-iinsulto ng nakamaskara. Natawa naman si Mr. Baygon sa tabi. Nahiya naman ang babae kasi hindi pa rin natatanggal ang amoy at dumi sa kanyang mukha. "Kung hindi nyo magagawa ang task, yan ang mangyayari sa inyo. Yang 4 na tao na yan." Ang tinutukoy nito ay ang mga bangkay na nakahandusay sa sahig. Nag-static ang screen at biglang napalitan ang nilalaman nun. Ang nakikita nila ngayon ay ang kwarto mismo kung nasaan sila. Ngunit sa puntong iyon ay may isang lalaki na nandoon. Gumalaw ang pader mula sa kanyang kaliwa at kanan at unti-unting inipit ang lalaki. Sigaw ng sigaw ang lalaki at nagmamakaawa ito na huwag siyang patayin. Tumigil ang pader at ng 1 pulgada na ito mula sa katawan ng lalaki. Tumigil ang lalaki sa kakapalahaw at iniisip na baka naawa na ang nagpapahirap sa kanya. Nanahimik ng 10 segundo hanggang may unti-unting lumabas sa pader na patalim. Napasigaw siya nang unti-unting tumusok ito sa kanyang tagiliran. Mabagal lang ang pagkakabaunon kung kaya dama talaga ng lalaki ang sakit. Hindi niya iyon maipaliwanag hanggang sa muling gumalaw ang pader. Ngunit napakabagal ng paggalaw nun. Nakakarimrim ang sigaw na nagmumula sa lalaki. Nangiwi si Samantha sa nakita at pinagpawisan ito ng malapot. Malapot dahil nasasama sa pawis nito ang dumi mula sa kanyang mukha.
Nang maipit ang lalaki at halos mailuwa na ang mata nito na pumutok sa pagkakaipit, ay pumuslit ang utak nito nang maipit ni ito ng tuluyan. Bumulwak ang masaganang dugo at sa pagkakataong yun ay napapikit na ang dalawa sa takot. Samantalang nagsiselfone naman ang tatlo, si Antonia, Georgia at Patricia, dahil pati sila ay ayaw manood sa nangyayari. Nakakadiri kasi ang pagkamatay ng lalaki. Samantala si Taylor, Louis, Frank at Irish ay mariing nakatitig sa pinapanood na parang wala lang sa kanila. Nang matapos ang pinapanood, ay muling napalitan ang nilalaman ng screen. Bumalik ito sa unggoy na nakamaskara. Ano? Are you gonna sing along with me? O gusto niyong magaya sa isang yan? Mapapasama kayo sa mga bangkay dyan? Masiglang tanong ng misteryosong lalaki. Nagkatinginan ang dalawa saka tumango. Pahiwatig na pumapayag na sila. Ano ang mangyayari sa unang laro ni Mr. Baygon at Samantha? Malalagpasan ba nila ito?